Sando plastic bags, sachets ng shampoo, kape at sari-saring plastics. Meron ding mga tsinelas, butas na kaldero, sirang silya at marami pang mga basura. Ayon sa DPWH, ang pagbaha ay dahil sa baradong drainage. Bukod pa dyan, kakaunti na lamang ang mga puno na malapit sa bundok, kaya mabilis na bumuhos ang tubig sa mababahang lugar. Kanya-kanya naman linis ang mga residente sa mga bahay na pinasok ng tubig. Ako po si Kelly, nag-uulam. Tita, grabe naman po yung baha sa maraming lugar, ano? Ang lakas po kasi talaga ng ulan. Oo nga, bukod sa malakas talaga ang ulan, dumagdag pa na maraming nakalat na basura na siyang bumara sa mga drainage o daluyan sana ng tubig baha. Ayan tuloy, sobrang taas ng baha at maraming bahay ang pinasok ng tubig. So ibig sabihin po, pwede sana na maiwasan ng pagbaha kung hindi nabarahan ng mga basura gaya ng plastic at sachets ang mga drainage? Tama ka dyan, Rich. Tsaka kakaunti na daw ang puno na malapit sa bundok eh. Kaya ayun, mabilis na bumuhos ang tubig papunta sa mababang lugar. Ay, grabe naman po ang nangyari sa paligid natin. Kaya sana ay magtanim pa ng mga puno. Itigil na ang pagputol. Kung maaari, magtanim muna bago pumutol ng mga puno. Bukod sa baha, nawawalan na din ang tirahan ng mga hayop. At matuto na tayong mga mamamayan na itapon sa tamang tapunan ang basura. Matuto din mag-recycle kung may pakinabang pa ang gamit. Yan yung sinasabing ang basurang itinapon mo ay babalik din sa'yo. Kasi po, inaanod po ng baha ang lahat ng basura na tinapon sa kalye at siyang bumara sa mga drainage. Ganun na nga, ang batang tulad mo ay meron ding pwedeng gawin para maiwasan ang ganito. Ang wastong pagtapon ng basura ay kasama sa pangangalaga ng kalikasan. Bukod sa baha, ang maduming kapaligiran ay pwedeng pagmulan ng mga bakterya na nagdudulot ng sakit. Opo, tita. Hindi po ako magtatapon ng basura kung saan-saan. Balat ng candy ay ibubulsa ko muna. Habang bata pa, dapat matutong mangalaga sa kalikasan at iwasan ang ikadudumi nito. Tayo ay ginawa ni Lord na stewards o tagapangalaga ng kanyang nilikha, kaya dapat maging responsable tayo. Amen! Hello mga ka-Okido! Welcome to your weekly dose of kwento, kulitan, and kaalaman mula sa salita ng Diyos, ang Bible. Ako si Ate Michelle Tolentino, ang atin yung kachikahan at ka-prayer buddy. At kasama ko syempre ang ating kwela at kwentuhang barkada. Hi po Ate Michelle! Hello kiddos! I'm TJ. Ready na makipagkulitan sa inyo? I'm Rich Gabriel. Marami-rami pa tayong pag-uusapan ngayon, kaya stay tuned! And I'm Angel Faltado, always here to bring sunshine, umulan man o umaraw. Ako naman si Joaquin Andrea Liga, ready na makipagkwentuhan, ready din makinig sa aking mga ka-Okido. So, ano pang hinihintay natin? I-welcome na natin ang ating listeners. Kiddos, welcome to Okido, the 414 Kids Show! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, at World Vision. Mapapakinggan po kami si DZMR Isabela and through online streaming sa Okido 414 Facebook page. Kiddos, bagong buwan, bagong topic. May idea ba kayo? As we welcome the new month, sa tingin ko po magandang pag-usapan ang pagiging good stewards. Uy, tungkol sa pangangalaga at pagiging responsable. Ano po kayang aalagaan? Aba, napunto nyo ang topic natin . Ngayong buwan, pag-uusapan natin ang pag-aalaga sa kalikasan. Bakit nga ba mahalagang alagaan ang kalikasan? Ang ating memory verse for the month ay mababasa sa Book of Genesis. Joaquin, paki-recite mo nga ang Genesis chapter 2 verse 15. Opo, Ate Michelle. Kiddos, kuhanin ninyo ang inyong Bible at basahin natin ang Genesis chapter 2 verse 15. Ready na ba kayo? Sabayan ninyo ako . Genesis chapter 2 verse 15. Inaalagaan ng Diyos ang kanyang nilikha. Genesis chapter 2 verse 15. Amen!
Amen to that. Matanong ko nga, magbanggit nga kayo ng mga nilikha ng Diyos? Ang langit at lupa. Correct. Ang mundo po na ating tinitirhan. Tama, TJ. Ang mga halaman, mga hayop na lumilipad, gumagapang o naglalakad at lumalangoy. Tama, Rich. At tayong mga tao ang binigyan ng Diyos ng responsibilidad na mga laga sa kanyang mga nilikha dahil tayo din ang makikinabang dito sa papaanong paraan natin pwedeng pangalagaan ang kalikasan. Huwag tayong magkakalat ng basura. Itapon sa tamang lagayan. Yung pwede pang magamit ay i-recycle. Yes, Joaquin, tama ka. Huwag na rin po magputol ng mga puno. Kunti na lang ang puno sa mga bundok at gubat. Dapat ay magtanim para mapalitan ang mga puno na naputol. Pangalagaan din natin ang mga hayop na nilikha para maging kasama natin tulad ng mga aso at pusa. Huwag silang sasaktan ha. Tama lahat ang sinabi ninyo at marami pang pwedeng gawin para pangalagaan ang kalikasan. Mga kiddos, kung meron pa kayong gustong idagdag sa mga nabanggit, i-comment nyo lang yan sa ating comment section sa ating FB page. Isa puso natin ang ating memory verse, Genesis chapter 2 verse 15. Inaalagaan ng Diyos ang kanyang nilikha. Genesis chapter 2 verse 15. Awesome! Sabado, halina kayo, saan ba? Dito lang sa Okido. Tara na, tawagin na inyong kalaro. Makinig tayong lahat sa Okido, sa mga kwento at awitin tungkol sa Panginoon natin, sa mga trivia at tawanan. Kami ay samahan sa Okido. Oh, oh, oh. Sa Okido. Oh, oh, oh. Siguradong masaya dito. Sa Okido. Oh, oh, oh. Sa Okido. Oh, oh, oh. Siguradong masaya dito. Magsama-sama tayo. Let's go! Halina kayo. Okido. Pakinggan aming handog sa inyo. Lika na, mag-aral at maglaro. Sabay na, marami tayong gagawin dito. Magsaya, dito lang sa Okido. Sa mga kwento at awitin tungkol sa Panginoon natin, sa mga trivia at tawanan. Kami ay samahan sa Okido. Oh, oh, oh. Sa Okido. Oh, oh, oh. Siguradong masaya dito. Sa Okido. Oh, oh, oh. Sa Okido. Oh, oh, oh. Siguradong masaya dito. Magsama-sama tayo. Let's go! Halina kayo. Okido. Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding! Anong isda ang hindi makapal? Ano daw? Eddie, moneyfish. Just kidding! Ate, natinig ako. Ha? O heto, kumain ka ng saging tapos uminom ka ng tubig. Naubos ko na ang saging. Nandito pa din ang tinik. Ha? Eh kung kumain ka ulit ng saging. O ito, Nandito pa rin po eh. ganun. Halika nga, buka mo bibig mo para makita ko yung lalamunan mo. Ate, wala po sa lalamunan ng tinik. Sa paa po ako nakatapak ng tinik. Just kidding! TJ, di ba madalas kang mangisda? Oo, may palaisdaan kasi sa amin. Sa palagay mo, natutulog ba ang mga isda? Di ako sure dyan. Wala pa naman ako nakikitang isdang may dalang kumot at unan eh. Just kidding! Kiddos, sana ay napatawa namin kayo.
Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya! Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata. Narito ang ating Isip Bata question. Magbigay ng isang suggestion kung paano natin mapapangalagaan ang ating kalikasan. We'd love to know your answer, kaya share na ang inyong mga sagot sa comments ng aming Facebook page. Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time. Mga kiddos, alam nyo ba na ang November ay National Environmental Awareness Month? Ano ang mga pwede nating makontribute para pangalagaan ng kalikasan? Ayon sa Asia Society Org, meron tayong mga pwedeng gawin. Ang ilan dyan ay better waste management. Ito yung tamang pag-dispose o pagtapon ng mga basura. Stop deforestation. Magtanim ng mga puno. At titigil ang sobrang pagputol ng mga puno. Reuse and recycle. Baka naman pwede pa magamit. Imbes na matapon, gamitin ulit o ipamigay kung pwede pa magamit. Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid. Ang sarap ang hangin dito sa bukid. Sarap matulog. Chip, Chip! Ano ka ba, Kari? Tinatamad ka na naman. Matutulog ka na lang ba palagi? Hindi naman ako natutulog palagi. Ikaw talaga, Chiki. Ano akala mo sa akin? Tamad? Wala kayong kalabaw na tamad. Chip, Chip! Talaga? Madalas kasi kitang nakikita na nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga. Aba nagpapahinga lang ako. Matapos ang mga trabaho ko dito sa bukid. Bakit? Bawal ba magpahinga? Chip, Chip! Ganoon ba? Sorry na. Akala ko kasi natutulog ka palagi. Ikaw, anong ginagawa mo? Naghihintay ka lang lagi na bigyan ng pagkain ng inahin mo? Chip, Chip! Siyempre, ganun talaga. Bata pa ako, kaya asa pa sa inang manok ko. Sandali! Dumarating na sina Ronnie at Connie, ang kambal kong mga amo. Hello, Carrie! Kamusta na ang aking mahal na alagang kalabaw? At ako naman, ang mahal kong alaga ay si Chiki. Kamusta ka na, Chiki? Chip, Chip! Mabuting naman at ayos lang kayo. Para naman naiintindihan natin ang ating mga alagang hayop. Paano kaya kung nakakausap natin sila, ano? Ano kaya ang sasabihin nila? Oo nga, Ronnie. Ano kaya ang sasabihin nila? Halika na nga't maglaro na tayo. Paunahan tayo na makaabot doon sa puno ng santol. Tara, takbo! Nauna ako sa'yo. Ako ang panalo. Ikaw na lang lagi ang nauuna. Paminsan naman ay magpatalo ka. Ayoko nga magpatalo. Masarap ang feeling ng panalo, no? Hindi bale. Sa school naman ay ako ang laging panalo. Oo na, mas matalino ka na sa akin. Pero mas mahusay naman ako sa mga practical na bagay. Hindi katulad mo, puro letters at numbers lang ang kaya mong isolve. Ang yabang mo, ha? Ano naman ang mga kaya mong gawin? Kaya ko magtanim, mag-ani at magpalago ng mga halaman. Aba, ako rin. Mataas kaya ang score ko sa Grow a Garden. Computer games naman ang pagtatanim mo eh. Ano naman pakinabang mo dyan? May na-harvest ka ba dyan? Oo naman. Marami akong naha-harvest. Pwede ba namin iluto ang na-harvest mo? Syempre, hindi.
Digital lang naman ang mga na-harvest ko. O, diba? Wala kang produce sa paglalaro mo niyan. Mas maganda ang pagtatanim ko. May nauwi pa akong mga gulay para kainin natin. Sige na nga, panalo ka na. Maalala ko pala. Mag-harvest ako ngayon sa garden ko. Halika, tulungan mo ako sa pag-harvest. Wow! Ang dami na palang bunga ang mga tanim mo, Ronnie. O, diba? Tiyak na matutuwa sila tatay at nanay sa iuwi natin mga gulay. May mga talong, kamatis, okra, sibuyas, may kamote at ano ba ang tawag dito? Alugbati yan. Oo, alugbati nga ang tawag dito. Ito, ano naman ito? Spinach yan. Yun naman ay pansit-pansitan. Hindi ko naman tinanim ang mga yan. Kusa na lang tumutubo yan kapag ganitong madalas ang ulan. Kinakain ba ang mga ito? Oo naman. Masustansya kaya ang mga yan. Ang spinach ay maraming bitamina para sa mata, dugo at mabuti para sa ating digestive system at protects the heart from diseases. Itong pansit-pansitan, ano naman ang makukuha dito? Nakakatulong yan laban sa pagtaas ng uric acid sa katawan na nagiging dahilan ng mga sakit tulad ng arthritis. Ang dami mo palang alam sa pag-garden. Alam mo rin ang mga pakinabang ng mga tinatanim mo. Siyempre, nag-research ako tungkol sa mga halaman. Oh, marami na tayong na-harvest. Umuwi na tayo. Tiyak na matutuwa si nanay sa mga uwing gulay natin. Oh, mga anak, saan ba kayo galing? Ha? Naglaro po kami sa farm at nag-grow a garden. Yun bang laro sa computer, nag-grow a garden? Pati pala kayo naglalaro na nun? Hindi po, nanay. Totoo pong garden ang pinupuntahan namin ni Connie. Tignan po ninyo, marami kaming na-harvest. Wow! Ang daming gulay. Saan nyo kinuha ang mga yan? Sa garden po ni Ronnie, nanay. Totoo po na may sarili siyang garden doon sa farm natin. Talaga? Aba, very good naman ikaw, Ronnie. Kaya pala tuwing umaga ay maaga kang nawawala. At sa hapon naman ay umaalis ka rin. Growing a garden po, pinagkakaabalahan ko po, nanay. Tinutulungan po ako ni Mang Giner sa pagtatanim. Si Mang Hiner na caretaker ng farm natin. Mabuti at may panahon siya para tulungan ka. Natutuwa nga po siya sa akin kasi daw po, bata pa lang daw po ako ay mahilig na ako magtanim. Mabuti kung gayon kasi kami ni tatay nyo ay busy lagi sa aming pagtuturo sa school. Ako rin po, nanay. Magjo-join na rin po ako kay Ronnie sa pag-grow a garden. Mabuti naman at sasamahan mo na ako. Siyempre, gusto ko rin mag-harvest ng mga totoong mga halaman. Hindi yung puro nasa computer lang. O siya, salamat sa mga gulay na ito. Mabuti pa ay tulungan niyo ako sa pagluluto. Ang sarap ng luto ni nanay ngayon Mukhang sariwang-sariwa ang mga gulay. Alam mo ba, tatay? Harvest yung mga gulay na yan sa garden ni Ronnie. Talaga? Good job, anak. Masarap kumain ng mga sariwang gulay. Masustansya at sigurado pang walang halong chemical na nakakasama sa katawan natin. Organic po yung mga yan, tatay. Tinuruan din po ako ni Mang Giner na gumamit ng mga organic na fertilizer at pamatay ng mga insekto sumisira sa mga halaman. Ang dami mo na palang natutunan kay Mang Henera. Hands-on ang pagtuturo sa inyo. Ako rin po. Gusto ko na rin pong matutong magtanim. Alam ba ninyo, mga anak, kapag ang lahat ng mga tao dito sa ating bansa ay marunong magtanim at mga laga sa kalikasan na bigay ng Diyos sa atin, hindi tayo magugutom. Sana nga po ganun. Alam ba ninyo ang kwento sa Biblia tungkol kay Isaac noong nagkaroon ng tagutom sa lugar kung saan siya nakatira? Ano po ang nangyari kay Isaac, tatay? Nagkaroon ng tagutom dahil sa tagtuyod sa Gerar, ang lugar kung nasaan nakatira si Isaac at ang kanyang pamilya. Pero sa halip na umalis sa lugar na iyon, sumunod siya sa utos ng kanyang Diyos at nanatili siya doon. Sabi ng Diyos sa kanya, "Huwag kang umalis dyan, Isaac." Di nagutom po sila, tatay. Hindi sila nagutom dahil nagtanim siya katulong ang kanyang buong sambahayan at mga kasama nila.
naging masagana ang kanilang ani at lalo pa siyang yumaman. Talaga po? Paano po iyon? May tagtuyot sa kanilang lugar. Naghukay sila ng mga balon, maraming balon kung saan sila kumukuha ng tubig upang may pandilig sa mga tanim nila. Mahusay mga laga ng lupa si Isaac at ang pinakamahalaga ay pinagpala sila ng Diyos, kaya nakinabang ng malaki si Isaac sa lupaing bigay sa kanya ng Diyos. Hindi sila nagutom. Dapat po pala marunong tayong mga laga sa lupang binigay ng Diyos sa atin. Tama. Dahil kapag inaalagaan natin ng lupa, ang mga natural resources na kaloob ng Diyos sa atin, babalik nito ang pakinabang sa ating lahat. Gusto ko pong gayahin si Isaac, tatay. O rin po, pangalagaan ko ang kalikasang bigay sa atin ng Diyos. Kung maiintindihan lang tayo ng mga tao, marami akong sasabihin sa kanila. Chip, chip.